The importance of biotechnology in farming is up in the agenda of a farmers summit in Davao City. We'll have the full story from Vicky de Guzman. A beautiful cultural presentation staged the Farmers Summit on Biotechnology with the theme Harnessing the Power of Life, today at the Grand Regal Hotel in Davao City. This was made possible by the Biotechnology Coalition of the Philippines, Biotechnology for Life Media and Advocacy Resource Center, Philippine Information Agency Davao, in partnership with the Department of Agriculture Biotechnology Program Implementing Unit. This aims to disseminate the information on biotechnology's role in farming to ordinary farmers in Mindanao with the aid of the farmer leaders who participated in the summit. Role ng biotechnology, lalo na sa pag-unlad ng agrikultura. Kaya ngayon ito, makikita mo kailangan hindi naman dapat yung industry lang eh. Kaya ginawa ito summit para sa mga magsasaka. Kaya lang sa Mindanao, siyempre, ang magsasaka, hindi mo dapat i-limit yan sa mga plantation workers, kundi makita mo sa mga IPs, yung mga IPs, sabi nga ng mga organizers din ito na bakit sila galing sa iba't ibang lugar, no? Sa kabundukan, nag-upland farming. So makikita mo yung benepisyo ng biotechnology para dito sa upland farming. At ngayon naman, yung promote naman dito sa Mindanao para makita na ma-harmonize ba lahat ng pamamaraan ng agrikultura tungo sa isang programang food security ng pamahalaan. Meanwhile, the Regional Director of Philippine Information Agency, Efren Alpanbuena, said that this event is the first in Mindanao wherein farmers gather to tackle biotechnology. It is also through here that their concerns will be taken into account. Galing sila sa iba't ibang grupo tulad ng mga magsasaka, ng mga nitibo, manubo, bagubo, taga-kaulo, at ang Muslim din, pinagsama din natin yung Muslim. Itong mga Muslim, mga dating MNLF fighters ito na ngayon ay maging magsasaka na sila. Saka pinagsama na rin natin yung mga estudyante na nag-aaral ng agriculture, mga tuturo, at yung mga farmers mismo, farmer leaders. First in Mindanao ito, at saka siguro dito sa Pilipinas kung saan nagsama-sama sila upang una, mabigyan sila ng tamang paraan sa pagsasaka, sa paggamit ng biotechnology. Pangalawa, para malaman din natin kung ano yung nasa isip nila, no? Kung tungkol sa biotechnology. Director of Biotechnology Program Implementing Unit of the Department of Agriculture, Dr. Candida Viadalia, said that the farmers will benefit a lot if biotechnology will be used. This can also possibly create a national food security. Kung itatanong mo sa akin na safe ba ang BT corn kainin, ang masasabi ko very safe dahil unang-una ako nakakain na personally ng nilagang BT corn na hindi nga dapat kinakain yun kasi dapat yun pinaprocess at pinapakain sa mga hayop kasi feed grain siya, feed corn. Pero dahil para lang maipakita sa publiko na ito ay safe, kami ay kumain ng nilagang BT corn doon sa isang National Biotech Week. At ang BT corn ay itinatanim na sa Pilipinas sa nakaraang 10 taon. Wala pa naman tayong nakitang masamang epekto nito sa katawan ng tao, sa katawan ng mga Pilipino na kumain ng karne ng baboy, baka at manok na napakain ng BT corn. For People's Television, Vicky de Guzman.